Si Mara ay bagong lipat sa isang maliit na apartment sa gitna ng lungsod. Tahimik ang lugar, maliban sa kakaibang katahimikan sa gabi. Sa unang gabi niya, habang inaayos ang kanyang kwarto, narinig niya ang isang mahina at malabong bulong mula sa labas ng kanyang pinto. Mara, Mara. Akala niya, ini-imagine niya lang ito. Pagod kasi siya sa paglipat. Pero habang naglalagay siya ng libro sa istante, muling narinig ang bulong, mas malinaw ngayon. Mara, halika. Pinigilan niya ang sarili na huminga ng malakas at sinara ang pinto. Umupo siya sa kama, pilit kinukumpirma sa sarili na hindi iyon totoo. Ngunit hindi natapos doon ang gabi. Sa bawat oras na lumilipas, dumarami ang bulong mula sa kusina, banyo at minsan parang nasa tabi niya sa kwarto. Mara, hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, inisip niyang boses lang siguro ng mga kapitbahay ang narinig niya kagabi. Pero habang naglalakad sa hallway, napansin niyang walang ibang tao sa buong building. Tahimik, maliban sa malakas na tuktok ng sahig sa itaas ng kanyang unit. Parang may naglalakad pero walang pumasok o lumabas ng pinto. Sa gabi, pinilit niyang matulog. Pero bago pa man siya makatulog, narinig niya ang malakas na bulong sa tenga niya mismo, parang direkta sa isipan niya. Buksan mo ang pintuan. Kinabukasan, nagdesisyon siyang magtanong sa caretaker. Ngunit sinabi sa kanya nito na, wala nang ibang nakatira dito, Mara. Ikaw lang. Habang nag-iikot sa apartment para muling tiyakin, napansin niyang may maliliit na sulat sa dingding. Mga letra na parang gasgas sa pader. Binasa niya ng tahimik. Hindi ka nag-iisa. Sa gabi, muling umikot ang bulong sa kwarto niya. Ang lamig ay tila bumabalot sa bawat sulok. Umupo siya sa kama, natatakot at naramdaman ang malumanay na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, walang tao. Ngunit narinig niya sa dilim, kaya mong makita kung bukas ang mata mo. Pinilit niyang subukang hindi matakot, ngunit parang may naglalakad sa loob ng apartment kasama niya sa bawat segundo. Bawat hakbang, bawat paghinga, may kasabay na bulong. Sa isang iglap, naramdaman niyang parang nanghihila ang hangin mula sa bintana, ngunit kapag lumingon siya, wala siyang nakikita. Nang sumapit ang hating gabi, ang bulong ay nagkaroon ng anyo. Isang anino ang nagpakita sa harap ng kanyang pintuan, malabo, parang usok, ngunit malinaw na may mukha. At narinig niya ang bulong, pwede ba kaming tumuloy? Halika, samahan mo kami. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas kahit walang nagbubukas nito. Hindi na niya kinaya. Tumakbo siya palabas ng apartment. Iniwan lahat, ang kanyang gamit, ang mga sulat, ang kwarto. Sa labas, sa kalye, tahimik ang mundo. Walang ilaw sa mga bintana ng building, parang wala ng buhay sa loob.
Ngunit bago tuluyang makaalis, narinig niya ang pinakamatinding bulong sa kanyang tenga, direktang bumabaon sa isipan niya. Huwag kang aalis, Mara. Kami ay laging naririto. Mula noon, si Mara ay hindi na muling nakabalik sa apartment. Ngulit, tuwing gabi sa kanyang bagong bahay, naririnig niya ang mahina at malabong bulong mula sa dilim. Mara, Mara. Sa susunod, isang lalaki ang nakarinig din ng bulong.